verification po natin sa building administration tsaka sa security guard na meron po tayong time difference na more or less 40 minutes. 40. Sa oras ng elevator at saka sa time dito sa lobby. Ang rason po nito is hindi po synchronize yung time nung once yung oras nung nasa lobby nila at the same time sa elevator. So, makikita naman po natin yung continuity ng sequence dito. Kung titingnan natin yung entry sa mga personalities natin kanina sa lobby hanggang mapasok dito sa So, ito po yung first time na pumasok ni Bong. Same dress, may hawak po siya na supot which he claims na pagkain. Doon po sa unang pasok niya, that was 22:38. 10:38 po. Kaya dito po makikita natin sa 21:59. So more or less mga 40 minutes po ang time difference natin dito. So minus 40 po itong sa elevator natin. Meaning, plus 40. Plus 40 pa. So, meaning yung clock na unang sa lobby po. Sa lobby, yung sa lobby po, yung real time po yun. Real time po yun. Itong sa elevator, yun, I take note of that difference. Plus 40. Okay. Minus 40 po dito. So yung real time po, yung sa lobby ang real time. Ito po is minus 40 po ito ng real time natin. I think plus. Plus 40. Kulang yan. Yes. Plus 40. Please proceed po. Ang unit po ni Bernice is nasa 2B, 2 Bravo. Second floor. Second floor po. Kaya makikita ang lumabas po si Bong second floor. Tenant po siya. Second floor. So, 21:59 po kanina, di ba, pagpasok ni... So, 21:59. So, kung makikita natin is less than 1 minute po na lumabas that's Denise Cornejo. Pumasok po sa elevator, less than 1 minute po yung time natin, pagitan. Pag pasok ni Denise sa elevator, tsaka paglabas na po. Sir, sobrang lapit ng ganong unit din sa elevator. Pagkagaling. Yung unit ko lang po ang pinag-aaral. Disposition. Sa ground po ito, no? Kasi sa ground. So, that's 22:01. Kanina po is 21:59. Ito po yung 22:02. Ito na po yung first time na pumasok ni Cedric sa elevator papakit. So, nakita yung equation na dito. So again, sa second floor po siya lumabas. Mali rin. Take note po natin, no? 21:59 na. Na 22:01 lumabas si Denise. So, 22:01.
Ito sa ground floor po ito po yung dalawang kasama. Yung may salamin po was identified as Ferdinand Guerrero. Yung isa po bine-verify pa natin kung sino. Again, second floor. Tama na yun. Bakit kumalik? Tama sila, doon nakakaliyan. Mali yung Yun po ito. hindi lang sa Tenant po ito. So mga nasa 6 minutes na po lang nasa loob si Bong Navarro niyan, mga ano na yan. Ang nasa taas is tatlong lalaki na pong mapumasok kasama ni Cedric. Another tenant po on the floor. dito. Listening to the business. Ito po yung pang-apat na kasama nila Cedric. Ito po yung na-identified ni Bong as Aldes Mike. So, mga 9 minutes na pong nasa loob ng kwarto si Bong Navarro ng kanya. Again, sa second floor po siya lumabas. Maliwanag naman. Tenant po dito. Mga tenant po dito. Fourteen minutes, going 15 minutes po yung time na yan, na nasa loob si Bong. Security guard po ito, yung on duty. Yes, sir. Dito makikita natin na lumabas si
elevator si Cedric na po ito at saka yung kapatid niya, si Bernice. So kung ma-observe niyo po, ang person of interest po natin is mostly ground floor at saka second floor lang po ang pinupuntahan natin. So, 20 minutes na po na nasa taas si Paul. Si Draglo. Ang entry natin dito is hindi sila umakyat kasi merong stairwell dito na malapit lang. So, sa palagay namin is kaya hindi natin nakitang umakyat si Bernice. Although nakita natin siyang pumasok, she used the stairwell. Nakita natin siya may pumasok siya kasama si Mike, di ba? Yung malaking tao kanina. Pero hindi siya nakita sa elevator. Malapit pa rin po kasi yung stairwell dito. So most likely po yung pumasok, umakyat po siya doon. Okay, again, papakit po siya sa second floor. Together now with Denise and Cedric. So ito na po yung first time na papasok uli ni Denise nung lumabas po siya kanina. So this is the first time po ulit. So this is 22 minutes na po ito. After nung uli siyang lumabas. Hindi ba po niya sa next So 22 kanina. This is 32 minutes na po. So plus 40 pa yan para sa reactor. So dito, ayan, so second floor. So makikita na po natin dito na may papasok. Now, ito po, yung nakakap po, please. Ito po yung si Bong na at least sinasabi niya nakatali na siya. Now, kung ma-observahan niyo itong dalawang kasama ni Bong na to, hindi po natin siya nakitang pumasok sa taas kanina. So, yung claim po ni Bong Navarro na pagpasok niya, there was already two male person inside the room, one of which pointed agad. Siguro po, ito po yung sinasabi niya ng mga tao na ito. Sir, ilang minutes po ito? That's 33 minutes po. 33 minutes. Yes. That's at 21:59 po siya kanina, di ba? Pag-akit niya. So, more or less mga 30 plus minutes na po ito. Ito pong malaking lalaki na nasa Bagmangkala. He was identified sa social media. Marami na po nag-feed sa atin na ito po si Zima Ranch. Okay. Please, continue po. Yung isa, sir, unidentified. Sa ngayon po nasa process pa rin po na kami ng pag-verify sa kanya. Siguro pag napalabas na ito sa PTI, ma-identify na natin siya. So this is Mike. Sa Cedric. Si Cedric ba yan? Sino yung lumabas, sir? Hindi ba? Wala. Unidentified pa rin siya. Sir, ito nasa... Ito yung parang... So ayan, itong mataas na to, ito identify niya na Mike. Ayan yung Mike na sinasabi ng madalas kumausap sa kanya. This is Cedric, si Bernice. Wala na ibang description. Sa Siberian.
Paano pala? Okay, so this is Denise and Pearly. So, i-take note po natin dito po, please, na nasyam po sila lahat. Si Bong ang pangsyam. So, 8 sila. Kanina nakita natin pumasok is 4 na lalaki umakyat, and then si Denise at saka si Bernice. So 6 sila. So, ito ngayon is siyam na sila. So, including Bong Navarro. So, 8 po yung grupo nila Cedric. So far po tama po yung account ng Bong Navarro dito na more or less, sabi niya, na 6 yung lalaki na gulumpi sa kanya. Sir, sino yung nasa harap ni Denise? He was related by Ferdinand Guerrero. Ito, real time po ito again, 23:13, that's 11:13. Kanina is 22:38 yata yun. So, more or less, more than 30 minutes na po itong nasa taas nila. Dito po sila. So, dito makikita natin na meron yung please. Hawak po siya nitong nakita natin dito na yung kamay niya is nasa likod, sa legit na nakatali. Escorted po siya ng dalawa at itong nasa likod is kasama nila. Sige. So, 6 ang lalaki at again yung 2 babae. Ito po is ilabas na po itong dami. Okay na yan. Yes, sir. So, significant. Ito po sa gate na po yun. Main gate na. Ang main gate. Kalabas. Yan sila. From Tower 2 kasi is papalabas dito sa main gate nila. Maglalakad ka. Nasa loob kasi itong Tower 2 eh. So, ilalakad mo talaga yung bago ka malabas sa main gate. So, maglalakad mo na kaya. Yung mga sasakyan nakapark sa labas. Sa labas, yung pumakita niyo yung sasakyan na dumaan. Yung sasakyan na declare nila na E120. E160. E150 na Ford van na sinasabi na sinakay si Bob. Going towards SPD. Ito na po yun. So after this, tumuloy na po sila sa SPD para magpa-gather. Okay, ladies and gentlemen, you have all seen the video tape that we had on hand, which was a copycat of our evidence. No? So if there are any questions, we have here the head of the investigating team, Assistant Regional Director Vicente de Guzman. So if you have any questions, you can fire it now. Question, sir. Question, Director de Guzman. Ano ho ang pinaka-matibay na ebidensya natin na pwedeng pagtunan ng pansin o gawing ebidensya doon ho sa kaso impinato natin laban sa grupo ni Denise Cornel, sir? I think ang mga ebidensya po natin, apart doon sa testimony ni Mr. Bong Navarro, ito pong video itself, kasi dito po nagtutugma yung testimony ni Mr. Bong Navarro with that of what we saw in the CCTV.
naging posible na si Denise Cornejo po ba ay nasa taas? As we can see, nung pasok ni Mr. Bong Navarro, si Miss Denise Cornejo went out eh. Diba, lumabas siya nung pagpasok ni Mr. Bong Navarro, Denise Cornejo went out, leaving Mr. Bong Navarro dun sa unit niya. And for several minutes before she went back. Sir, may question ako. Sir, pansin po natin kanina, si Denise sa kasi po sa kanan pumupunta pag bumubukas yung elevator. Bakit po sila Cedric sa kaliwa po? May unit pa po sila doon or ano po natin may dito sila pinuntahan? Mel, can you answer that? Bine-verify pa po namin kung talagang may unit sila na ginamit doon. So far, wala pa pong bumabalik sa amin na info from the admin kung prior to the incident is may ginamit silang unit. Director De Guzman, sir, you mentioned kanina that yung footage showed Denise Cornejo getting out of the elevator, the elevator, tapos in a few moments after, pumasok naman yung grupo nitong sila Bernardi. Tama po ba yun? Cedric Lee, I'm sorry, Cedric Lee. Tama po ba yun? Ang sinasabi ko po, nung pumasok si Mr. Bong Navarro, after a few minutes, we can see in the video na si Mr. went out dun sa elevator footage po. So, thereafter, nung bumalik siya, I think they were together now with Cedric and Bernice. Then followed after a few seconds, followed by the group. Pwede ba natin pagpasayan nyo, sir, na talagang it was a setup? Considering that may nagkaroon ng interval bago ho nangyari yung sinasabi? We are leaving judgment po ng mga prosecutors. Sila ang mag-appreciate doon sa mga inihain naming mga nag-gather po naming mga ebidensya. Pero base ko sa inyong findings, yun na po yung inyong inirekomendang inihain na kaso. Opo. Sir, Sir, nung pumasok sila Cedric doon sa gate, anong sabi ng mga gwardiya? Nag-iwan ba sila ng mga ID? Nag-lock ba sila? Sa statement po ng mga gwardiya, sinabihan na po ni Miss Cornejo na may mga bisita dyan. At the same time, sinabihan na rin po yung mga gwardiya na darating si Mr. Bong Navarro during that time. So alam po ng gwardiya na paparating si Mr. Bong Navarro prior to his arrival. Sir, and kay part po na kinausap ni Denise yung guard, diba? Ano yung sinabi? According to the guards, ano yung sinabi? Yun po ang nasa statement ng guard natin na nilapitan daw yung kasama nilang guard, and then the guard narrated to them na sinabihan itong night duty, yung on-duty na to, na huwag magpapasok sa unit niya. Huwag magpapasok sa unit niya except yung mga pinakilala niya ng mga relatives, tsaka friends, tsaka yung kasama niya. Sir, bukod po doon sa CCTV na ito, January 22, may binabanggit po si Mr. Bong Navarro na January 17 incident na sinundo para po siya ni Denise sa baba. Ito po ba'y nakuha din po ng NBI to prove some of the things that he has divulged earlier on? We are waiting for that CCTV po. We have a subpoena ducis tecum addressed to the guards.
and we are waiting for that footage noong January 17 po. Director, another query, sir, with your current intelligence. Sa Bureau po, meron tayong tinatawag na time and motion study with regards doon sa mga posibilidad ng mga kaganapan given a certain span of time. Sa sinasabi po ni Denise that meron pong attempt to rape her. At kita naman po natin yung mga tagpo na pinapatunayan po ng time mark doon po sa CCTV. Ano po ang appreciation po ng NBI given this evidences that we have right now? Ito po ay inihain namin sa Department of Justice. Kaya ito po, ma-assess ng ating mga prosecutors na I think it's not possible yung sinasabi nilang attempt to rape Miss Cornejo. Why is that, sir? Can you please expound a little more with your intelligence, boss? Thank you. Come again? Can you please expound more, sir? Bakit nga po hindi pa pwede mangyari yung attempted rape po? Kasi po, very glaring dito sa ating footage na there was no incident na si Denise was inside that room kasi outright ang sinabi sa statement ni Mr. Bong Navarro nung pagpasok niya may lumabas na dalawang lalaki doon sa room of Miss Cornejo. Now, with that, may nakatutok ng baril sa kanya, yung isang lalaki. At noon po, lumabas raw ng room si Miss Cornejo. So, tumutumba po lahat yun, sir, ano? Swak po. Opo. Sir, clarify ko lang, pala yung mga gwardiya, inabisuhan silang darating si Bong. Pero inabisuhan din ba sila na darating si Cedric sa kay makasama? Alam ba niyo? As what Agent Ramirez said, apart dun sa ina-expect ni Miss Cornejo, nagbibisita sa kanya, ina-expect niya si Mr. Bong Navarro, meron pa siyang mga relatives na dadating. Pero si Cedric, alam na mga gwardiya darating. Yun yung tinutukoy po ni Miss Cornejo na mga relatives niya dadating. I think yung group ni Mr. Cedric Lee. Sir, sabi sa bagong interview po ni Atty. Palyonga, sinabi po niya yung after po ng incident, bumalik po yung grupo na sinabi po nila na pag-leading sila nung unit. May CCTV footage pa din po tayo na bumalik po din sila, yung grupo po ni na Cedric Lee. And do we have that copy? Wala pa po kaming copy nun. At by the way, for the information of this group, ang CCTV po ay dun lang sa elevator, sa may lobby and gate. Wala pong CCTV ang condo unit inside the room of Miss Cornejo. Sir, na-establish na po ba yung relationship ni Zimmer Rans pati ni Ferdinand Guerrero kay Cedric Lee? Kung ano bang connection nila? Well, do we have that information? So far po is wala pa. So what we have are names provided to us by our friends, mga informant. At the same time, bine-verify natin sa other sources like social media. So ito pa lang po ang lumalabas. No, we have identified na friends sila, pero like I said, wala pa po kaming ibang information to verify na. By the way, meron po kaming sinampina ngayon. Sinampina natin si Jade. Sinapina po natin. Sa ngayon po, meron po tayong mga kasama na
na nagpunta sa residence ni JP Cardasan, JP Calma, and Jed Hernandez. They were also mentioned na may mga information po na nakarating sa amin that they were included in the group. So, sinupinahan po natin ito at they are requested to appear tomorrow. Sir, yung mga pinasupina na yun, wala po sila sa CCTV. Kasama lahat sila. Nandun po sila. So, sila yung others? Sila yung unidentified na sinasabi. Ayun dyan, those. Question po for Attorney Guzman. Sir, Xander Gabio po from ABS-CBN-CMN. Sir, ito po bang circumstantial evidence natin may kukonsidera ng airtight evidence laban kina Cedric Lee et al. At pangalawang tanong, sir, confirmed na po ba na aalis ng bansa patungong Singapore si Cedric Lee at si Bernice? At kung hahadlangan po ba natin ito? Salamat po. Wala. Wala po kaming impormasyon about it at kami po ay nakatutok dito sa natitirang part ng aming investigative steps at ang mayroon pong ibang ahensya na who will take charge of that angle, yung plano nilang pag-alis. Another, yung second question mo, please. Kung ito po ba ay airtight evidence niya laban doon sa mga suspect po? So far po, yan po yung nag-gather namin ng NBI. It's up for the appreciation of the prosecutor handling the case. Sir, what will you recommend for the issuance of lookout bulletin, lookout order? Will you recommend, sir, for the issuance of lookout order against Lee and others? LBO. I think meron na pong representation si Director Mendez about that for the lookout bulletin for the named suspects. Director Guzman, sir. Are you considering this as a simple case of, well, it's not really simple, but a case of illegal detention, serious illegal detention, or are you looking into something deeper? As you can see, ang nirekomenda po namin dito sa charge sheet namin sa Department of Justice, 6 cases. One of which is serious illegal detention, serious physical injuries, grave threats, grave coercion, unlawful arrest, and blackmail. Sinorten ko po yung blackmail, mahaba masyado. So you're saying, sir, na medyo mas malalim. Hindi lang ito simpleng pag-hold sa kanyang pag-ugulpe, pero may mas malaki pang bagay sa likod nitong nangyari kay Bong Navarro. Hindi ko po masasabi yan. Kaya kami hanggang ngayon we are still pursuing our investigation. Director, pwede ba natin sabihin kung ano mo yung mga dahilan? Like for example, illegal arrest, what reason? Grave threats, ano bang pinagbasihan? Kahit na brief na siya, one-liner, two-liners, okay lang. Dito po sa grave threats, ito yung pagbabanta ni Mr. Cedric Lee na kung hindi siya susunod dun sa sinasabi niyang aminin niya sa harap ng camera na ni-rape ko ang kaibigan ko, ang papatayin raw po niya yung mga anak ni Mr. Bong Navarro and do harm also to him. Now, yung serious illegal detention po, andito po sa transmittal namin yung mga circumstances why we recommended for the serious illegal detention. Sir, bakit po? Sorry. Ito po si Barak. Sir, bakit po kaya si Bong Navarro ang napili para ma-start po itong grupo as based on your recommendation at investigation report, sir?
Excuse me po, hindi po kami ang nagsabi ng gano'ng extort. Ito po siguro ang kasi ang concern dito is si Miss Denise Cornejo na siyang date o siyang naging personality dito sa incidenting ito. So, I don't think ito po ay may ibang dahilan. It so happen na siya yung naging personality dito. Sir, so far kasi ang nagsasalita pa lang sila Lee at si Cornejo. Ano po ba ang panawagan ng NBI dito kila Guerrero, kila Rans, pati dun sa iba pang mga suspect? In fact po, inaalam namin yung kanilang mga addresses so that we can summon them so that we will hear their side of this story. Sir, yung dalawang lalaki na nakahawak kay Bong, pasakay siya na elevator, do you have time of entry, sir? Meron mo ba kayong nakuha ng record of entry ng dalawang lalaki nung dumating sila sa condo building? As stated kanina ni Agent Ramirez, wala po sa video footage na pumasok yung dalawa. So, meaning to say, siguro, they came in earlier. Because accordingly, sa statement ni Bong, when he get in dun sa unit ni Miss Denise, may dalawang lalaki na lumabas doon sa room ni Miss Denise. So, ibig sabihin, ando na sila ahead of the Mr. Bong Navarro and the group of Cedric. Did the footage show that? Hindi ba naipakita yun ng footage, sir, na? Yun po ang hinihingi namin sa security to give us the footage when they get in, what time they get in, so that at least ma-reconcile natin yun. There's an information daw, sir, na merong CCTV sa loob ng unit. What is your information? Up to now po, wala pa kaming information about that. Kaya kami ay nagko-coordinate rin sa mga security. And in fact, hindi pa rin po napasok ng ating mga NBI agents yung unit mismo. Sino po nagbabayad, sir, yung unit? Tinanong po namin yan dun sa initially, ang nakatira daw doon is a certain Malaysia. Then comes Denise Cornejo, after that Malaysian. And ang unit owner daw po is a certain Mrs. Ramos. Soledad Ramos. She is set po to arrive today because we sent her subpoena kay Mrs. Soledad Ramos. So, how does Denise Cornejo, where does she come in? I'm to say, how was she able to enter the said condominium unit kung hindi naman pala sa kanya po? According to the security, ay meron daw pong letter coming from Mrs. Soledad Ramos, si Miss Cornejo, allowing her to stay in her condo unit. Sir, may nabanggit ba yung mga gwardya kung madalas bang bisita si Cedric Lee doon sa condo? Kung madalas ba siyang bisita ni Denise, etong si Cedric? Actually, ikailang days ni 4 days. Actually, according to the guards, 9 days pa lang raw po na ino-occupy ni Miss Denise Cornejo yung unit after yung first tenant who is a Malaysian. Sir, bukod po dun sa mga additional suspects, as we may call them,
ano pa po sir yung mga gusto pa po makuha ng NBI that would be additional evidences that you could submit to the court, sir? Ano ba yung ibang mga... So far, mga hinihintay pa nating evidence is yung sinapinahan namin yung mga security ng Forbes Condominium na sinasabi nila is provide nila yung January 17 na CCTV cameras, CCTV footages. Then we have to verify na rin yung dalawang tao na si JP Calma tsaka si Jed Fernandez. Actually sinupina, so we have to wait for their answer kung mag-a-answer sila dito bukas. Sir, what about yung pagkatao ni Mike? Hindi pa wala natin natutuntun kung ano yung tunay niyang ID? Still po, we are still in the process of working on that. Who is the real Mike? More questions? So, in addition pala sa evidence. In addition pa pala sa evidence na ginagather natin is we will secure the cellphone of Bong Navarro para ma-check natin kasi dito sinabi na dinilit daw yung mga messages. So we have to retrieve those messages to determine or makita natin yung trail ng text messages ni Bong at saka ni Dennis during that night before the incident so that we could really point out na si Bong didn't enter the premises but she was invited by this Denise and eventually they met up there sa condo. Sir, meron po ako nakakalimutan yung nangyari doon sa may nangyari ba sa kanyang meron po talaga nangyari doon sa kanyang ano ba yung inaaral niya siya. What really happened, sir? Naitanong mga FBI yan. Sir, based sa medical, kasi may sinabit na medical records sa amin and although silent yung medical records so far as the injuries of the bone from downwards so puro upper part lang niya yung describe sa medical legal but they said na if the time comes na the court would require the medical legal officer to appear in court, perhaps that's the time that they will divulge all the information on so, yung report mo na only pataas lang po, walang mababa? Actually, sir, ganun yung nakalagay sa medical legal records. So, as of this moment, wala tayong information about that, sir. So, kung wala tayong information kung ano man yung pinag-uusapan natin yung sa lower part ni Bong, as far as we are concerned, at face value ng medical legal certificate, yun yung titinan natin. Thank you, sir. Wala na po ba? So mag-request na kami ng isang dire-diretso kasi kanina may mga post tayo understandably para ma-explain ng ating mga investigators. But isa kung saan ang dire-diretso po flow, ikot po nung record po ng ating mga camera. Salamat po. Mula ako sa simula, kung pwede. Thank you. Sir, pwede pa ulit po. Ang inyong napapanood ay ang press briefing ng pagsusuri ng NBI na mga kuha sa CCTV camera ng condominium sa Bonifacio Global City. Ito'y para malaman ng ahensya kung nagkaroon nga ng kuntsabahan sina Denise Cornejo, Cedric Lee at iba pang isinasangkot sa pambubugbog kay Bong Navarro. Sa naturang press briefing, ipinakita ang mga screen grab ng CCTV footage sa lobby ng condominium ni Denise Cornejo. Kuha mga ito noong January 22. Makikita rito ang pagdating ng aktor at TV host na si Bong Navarro, pati na ang magkapatid na Cedric at Bernice Lee at ilang pang kalalakihan na umakyat din sa condo unit ni Cornejo. Batay sa mga timestamp sa CCTV footage, hindi raw posible na may nangyaring tangkang panggagahasa kay Cornejo. Maaga pa lang daw ay inabisuhan na rin ni Cornejo ang mga gwardya ng condo na darating ang aktor. 8 ang kabilang sa grupo ni Cornejo noong mabugbog si Navarro. 6 na lalaki at 2 babae. Makailang beses na umalis ng condo si Denise at naiwan sa condo unit nito si Navarro kasama ang ilang lalaki. Kabilang na rito ang isang nagngangalang Mike na sinasabing isa sa mga nambugbog sa aktor.
Ang CCTV footage na ito mula sa condominium at ang complaint affidavit ni Navarro ang pangunahing basihan ng reklamong serious illegal detention laban kina Denise Cornejo, magkapatid na Lee, martial arts expert na si Zimmer Ras at 4 na iba pa maliban po dun sa serious illegal detention, 5 iba pang kaso. Ang isinampa ang serious physical injury, grave coercion, grave threat, unlawful arrest at blackmail sa DOJ po.